Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa bala ng YouTube. Ako si Kabibig maglabak-labak ng tao. Uy, totoo ba na magre-resign si Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment ni VP Sara? Hala? Totoo ba yung kabibig? Balita-balita kasi na parang marami ang na-receive na negative comments laban kay Cheese Escudero. Sabi ng iba na parang kulang sa aral, biased, parang halatang namumulitika lang si Cheese Escudero. At ito Attorney Sal Panelo iginiit na bias si Cheese Escudero. Nako kabibig, paano yan kabibig oy? Nako, Cheese Escudero. Sabi ni Cheese, hindi ko ginusto ito. Hindi ko hiningi ito. Hindi ko hinahanap ito. Pero hindi ko rin tatalikuran ang itinaas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at impeachment court. So meaning, hindi magre-resign si Cheese. Kahit hindi niya ginusto, kahit hindi niya hiningi, or hindi niya hinahanap, pero gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ito ay isang responsibilidad, 'di ba? Kagaya ni Win Gatchalian na bilang Senate President dapat sana siya ang presiding officer, pero tama katulad din na hindi ko ginusto to, hindi ko hinahanap to, hindi ko hiningi to, pero palasan choice, 'di ba kapibig? Ganun din kay Cheese Escudero kapibig. So eto kabibig ito yung interview ni Cheese Escudero na kung saan may interview si Cheese Escudero tingnan natin na ito. Let's watch this video. Ano mang bagong proseso, bagong trial, syempre nagsasanay pa ang magkabilang panig, nagsasanay pa ang mga senator judges. So ang simula talaga nito ay nangangapa pa ang ilan, kabilang na ako. Medyo may kabagalan talaga sa simula. Pero inaasahan ko na sa mga darating na linggo, mas bibilis na ito dahil masasanay na yung counsel for the prosecutors, yung panel of prosecutors sa parte ng Kamara, at gayon din yung mga counsel for respondents, kabilang na yung mga senator judges at ako at si Senate President Win. So mas bibilis ito ng konti sa mga susunod na araw at linggo. Sana po unawain ninyo. Pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proseso. Para sa akin, tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita na tapos. Depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa kabila ng listahan binigay ng magkabilang panig, pwede pa rin sila magpresenta ng panibagong testigong wala sa listahan nila. Kung hindi yun available, nung binigay nila yung listahan, at basta't bibigyan nila ng 5 araw yung magkabilang panig para alamin kung sino yung testigong yon, para makapaghanda sila na cross-examine yung bagong testigo o surprise witness, anumang bagong yun trial. pala kabibig. Pero ito sa Panelo, ayan ang problema ko nilagay niyo si Escudero, lumalabas na ang kulay nito. Basta bias. Parang nag-aabogado ka sa prosecution, pumapayag ka sa mga maling prosedimento. Attorney Sal, ano pong masasabi niyo sa ginawang pahayag ng presiding officer regarding sa pagbibigay ng mga pahayag na maaaring makakaapekto sa buong paglilitis? Unang-una, hindi siya dapat talaga presiding officer. Masyado siyang bias. Tingnan mo, sinasabi niya, bias. i-delete ko man. Nasabi na. Yeah. Ikaw nga ang pumayag Tama, Kung hindi ka pumayag na magsalita, magtalumpati yung prosecution sa isang tanong ng senador na hindi naman yun ang dapat nasagot, pinayagan mo Ikaw ang may kasalanan. Huwag mong itatapon ng sisi sa iba. Hindi ka marunong mag-preside. Yan ang katotohanan dyan. Pangalawa, alam po ninyo, yung pag-limit, nililimitahan nila ang mga senador judges 2 minutes lang na magtanong sa 2 minuto lang. Jesus Mariosep. Hindi ko malaman kung saan nila nakuha yun na dapat ganun. Hindi mo po pwedeng tigilan ang senador at judge. Senador judge. Bakit kayo? Mga huwes kayo Hindi ho ba, tingnan nyo bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Supreme Court, hindi ba kadalasan, hindi naman kadalasan, may mga lumalabas na hearing sa Supreme Court. 15 sila. Nakakita na ba kayo doon sa isang justice na nagtatanong na nilimit ang sarili niya sa 2 minuto? Umaabot pa nga ng kalahating oras ang pagtatanong Bakit?
Kasi kailangan na dapat ang bawat judge, senador ay magtanong kayo para hanapin yung katotohanan. Hindi kayo dapat pigilan. Whether ang tanong nyo, kasi sinasabi niya, hindi, baka ang tanong mo magpe-prejudice. Hindi. Kahit na ang tanong mo na parang lumilinya kang kakampi ng prosecution o kampi ng defense, okay lang yan. Kasi naririyan naman ang bawat panig na po pwedeng sumagot sa mga tanong mo at sabihin na, ikaw, pero hindi naman masama like yung si Ontiveros. Hindi yung totoo na gaya ng obserbasyon ng isang senadora na yung tanong na yun, mali. Kasi ang tanong niya, ang ganda nga ng tanong niya. Ang tanong niya, hindi niyo naman naprobahan na nagkontrata ng assassin. So, ano ito? Ano itong presentasyon mo? Ito ba ang testigo ito? Magpapatunay ba ito na meron ngang pagbabanta? Na ito ay isang impeachable offense? O ito ba, ano ba ito? Ito ay masamang asa lang ng presidente, ng vice-presidente. Hindi yung masamang tanong yun. Magandang ang tanong yun eh. Bakit mo ipagbabawal? Hindi mo po pwede ipagbawal. Kahit ilang oras kayo dyan magtanong, basta hanapin niyo ang katotohanan. Mali ang rules na yan. That's why I suggested nung makausap ko si Senate President Gatchalian, sabi ko, mali ang rules ninyo. Eh mga judge kayo eh. Kailangan bigyan kayo ng lahat ng pagkakataon na itanong nyo ang gusto nyong itanong. Kahit na anong tanong. Kaya huwag kayong mag-alala kung ito parang kumakampi ka. Hindi huwag kalimutan yung kumakampi. Ang mahalaga, ano yung tanong mo at anong sagot para malaman mo yung katotohanan. O kaya, ayan ang problema kasi. Nilagay niyo si Escudero, lumalabas na ang kulay nito. Kasi bias. Hala. Parang nag-aabogado ka sa prosecution, pumapayag ka sa mga maling prosedimento. Bakit pinalitan si Gatchalian? Kasi si Gatchalian, medyo mahihirapan sila rito, independent-minded. So, hindi mo ito makokontrol. Ito si Escudero, hindi ba? Bumaliktad na nga Dito, kontrolado mo na. Ang katotohanan dyan. Yun pala ang katotohanan ka, Bibi. Ito What do you think of Senator Chis Escudero being the presiding officer? Do you agree na it's okay to appoint another senator to be the presiding officer? Dapat daw, sabi ni Senator Alan Peter at ni Senator Pia Cayetano, dapat yung Senate President na dinispute naman po ng majority. Sabi nila, very silent daw ang Constitution when it comes to that. That's why they appointed Chis Escudero as the presiding officer. They're wrong. They're wrong. Very wrong. Because last week, I think last week I wrote an article about it in my column, and I said na dapat talaga ang presiding officer ay ang Senate President. The Constitution is very clear. The language, hindi ba nakalagay doon ang Senate ang impeachment court? Okay? Ngayon, may pinasok ngayon ang framers of the Constitution na pag ang presidente ang tinatraya, kailangan Chief Justice. Correct. O ibig sabihin, yun ang exception to the rule. The rule is the Senate President should preside sa lahat ng impeachment cases. Kaya nilagay yun kasi presidente na Pero kung iba, ang Senate President. Pangalawa, tinignan nila yung framers' intent. Ay, klarong-klaro na talagang dapat ang lahat ng mga impeachment trial, ng lahat ng impeachable officers ay ang Senate President. Kaya yung ginawa nila kahapon, that's constitutionally infirm. Baka manalipay lahat ng proceedings nila. In other words, in violation of the Constitution. So, ano yun as Attorney Sa, just in case na you're saying it's infirmed yung ginawa nila, it will have to take somebody to file a case. So maybe Senator Alan again will go to the Supreme Court to ask if that's legal. And if, let's say, two cases, not two scenarios, if the Supreme Court decides in favor of Senator Alan, then the whole proceeding is wasted. Null and void. Null and void. In fact, kahapon, immediately after the session, kasi nandun ako kahapon, nagkausap kami ni
Senator Alan sa Senator Robin, yun ang sinabi ko sa kanila. Mm-mm. You have to file immediately, question it before the Supreme Court. Mm-mm. At, pag-aaralan lang ngayong gabi. Okay. Diniscuss namin ka. Sabi ko, unang-una, nagtataka ako. Mm. Na-shock kaming lahat kasi Oo. last week pa pinag-usapan na namin yan. And I was telling Senator Gatchalian na siya dapat, huwag ka akong pumayag because under the Constitution, madali siya pinaliwanag ko. Tapos gumawa pa ako ng article about it na talagang siya dapat. Tapos meron siyang, nung makausap ko siya, abay talagang nag-aaral na daw siya ng gusto and so forth and so on. Kaya mas in-announce niya sa flag ceremony na siya na talaga, ready na siya. Okay na siya kami lahat nung biglang pumayag siya. Well, He allowed it to happen. Kasi nag-o-object na si Alan kasi gusto niya magsalita. He was overruled. Tapos ano nangyari dito? Wala nangyari. So the remedy is to really bring it to the Supreme Court. Ang kwento, isang senador doon, after the ceremony, may tinawagan sa Malacanang. Ayun. Basta yun ang sabi. Yun pala kung bakit si Cheese ang naging presiding officer. May isang senador pala na sip-sip na tumawag sa Malacanang. So bali ang majority block ngayon ay kontrolado talaga ng sa Malacanang. Yun kabibiga. Yun ang mga pasabog ni Atty. Sal Panelo. Ay nako. Natakot yata mailang paso sa mga abogado ni VP. Walang alam si Win kasi Cheese ang pinaupo. Sabi nga ni Robin, kung ganun ang gusto mo, sana si Cheese na lang yan, sana ang binotong Senate President. Pero wala naman si Cheese that time, di ba? Parang din, si Alan nagawang display na lang. Yun lang kabibig ang ating libak-libak for today. Ano ang yung komento hanggang dito? Do you think papanigan ng Korte Suprema na tanggalin si Cheese Escudero bilang presiding officer at ibalik si Win Gatchalian? Ayun ako, ang Korte Suprema natin, ang tagal mag-action, pagtungkol sa mga kalaban ni Duterte, ang bilis-bilis, pero pag mga Duterte, ang bagal, aabutan pa ng taon-taon. Ano ba, magiging dependent naman kayo, and dependent naman kayo Korte Suprema. Yun lang, bibig. Don't forget to like. Bye everyone, see you next time.